Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo or message lang kayo or comment ka lang. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking or hindi mga putyo-putyong negosyo tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon, barbecuehan, walang focus in one. Ito, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo. Barbecuehan. After ko malugi ng sari-sari store mga kanegosyo, ang sunod kong naging negosyo, barbecuehan. Pero hindi pa ako aware na kailangan ko mag-focus in one, hindi pa ako aware na kailangan na sa community ako ng mayaman, hindi pa ako aware sa scale up sa level 2 business model ang negosyo natin. At yun na nga, ang pangalawa kong negosyong nalugi mga kanegosyo is barbecuehan. Sa barbecuehan mga kanegosyo, wala pa rin focus in one yan. May magsasabi, may naghahanap ng tenga, may naghahanap ng balon-balunan, bulaklak. Mga kanegosyo, kapag nalugi ka, hindi naman yung customer mo magpa-funding or hindi naman yung customer mo yung magbibigay ng pera sa'yo eh. So, kung sinabi kong focus in one, pag sinabing focus in one, pork barbecue lang yung negosyo mo. Ito masyadong ano pa to sa mga negosyante. Medyo nalilito pa yan. Lalo na kapag baguhan kang negosyante, kapag nagnegosyo ka na, tapos nalulugi ka, kunyari isang buwan ka ng lugi, mag-iisip ka na niyan kung anong idadagdag mong produkto. Mawawala ka na sa disiplina kasi hindi mo kaya yung tagal ng pagkalugi eh. Kasama din yun sa process ng pagninegosyo. Pwede mong sabihin, may disiplina ako, pero kung nandun ka na sa sitwasyon na nalulugi ka, wala kang kita araw-araw, even lang lagi, buti nga kung even lang, kung wala kang kita, lugi ka pa. Kahit lugi ka ng piso eh. Mas okay pa yung kumita ka ng piso sa isang araw kaysa lugi ka ng piso sa isang araw. At isa din sa mga disadvantage kapag nagninegosyo ka, kapag kumikita na negosyante, nawawala na sa focus in one. Nagdadagdag na ng kung ano-anong produkto. May barbecue na, may milk tea pa, may pizza pa, may shawarma pa. Kaya yung ending ng pagninegosyo ko ng barbecuehan, nalugi pa rin. Kasi hindi ko pa alam yung focus in one dito. Ang dami ko ring tinda, meron akong barbecuehan, may bulaklak, may balon-balunan, may baga, may isaw, may tenga. Kaya kung magninegosyo ka mga kanegosyo, sikapin mo mag-focus muna sa isa. Kasi tayo mga negosyante, kapag nagsisimula pa lang, limited lang naman yung resources natin eh. Hindi pa naman ganun limpak-limpak yung pera mo mga kanegosyo para magdagdag ng mga produkto. Focus in one mga kanegosyo. At maraming advantage kapag nakapokus ka lang. Hindi ka hirap sa marketing, yung tarpaulin mo tungkol lang sa barbecue, hindi ka hirap i-identify na mga customer mo, hindi ka hirap i-monitor yung cash flow mo, yung inventory mo lalo na.
Tapos limited lang yung resources mo, yung pera mo. Kaya maraming advantage kung nakapokus ka lang sa isa. Kaya kung nagsisimula ka magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan. Hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Kasi kasama na sa trabaho natin yan. Kung nagninegosyo ka, kailangan mo nang gumawa ng original content. Dahil iba ng labanan ngayong 2025 mga kanegosyo. Pansin nyo naman, yung mga negosyong kumikita, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang, sabi mo barbecue. Kung nakakain ka na ng barbecue, heart mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ang religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.